kamusta po ang bawat isa po sa inyo? Ayan, so masaya po ang puso ko dahil nagkita-kita po tayo ulit ngayon. And wag mong kalimutan na buksan ang iyong puso, ang iyong isipan sa word na mapapakinggan mo ngayong gabi. At wag mo rin kakalimutan na i-share po ito sa inyong mga mahal sa buhay. Pakishare na rin po ito sa inyong Facebook wall para marami pa pong maabot ng salita ng Diyos. At pwede po tayong mag-engage po sa ating live streaming sa pagko-comment po. Ayan, sa ating comment box below kung ikaw ay nag-a-agree po sa mapapakinggan mo ngayong gabi. At bago po ang lahat, magbukas po muna ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat o God sa gabing ito. Salamat o God dahil patuloy mo kaming pinalalakas, Panginoon. Patuloy, O God, na binibigyan mo kami ng puso, O God, para sa iyong salita, O God. Lord, ikaw na po yung manguna sa akin. Ikaw na po yung magsalita para sa akin, O God. Bless your people. Bless your message, O God. In Jesus' name, amen and amen. Ang ating verse tonight ay makikita po sa Philippians chapter 2, verse 3 to 5. It says here, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking for your own interest, but each of you to the interest of others. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus." Sa Tagalog po, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. At ang title po ng aking ituturo ngayong gabi, Value Others Above Yourselves. Ayan, Value Others above yourselves. So, pahalagahan mo ang ibang tao ng higit sa sarili mo. Yan, pahalagahan mo ang ibang tao ng higit sa iyong sarili. So, pag sinabing value, ang ibig sabihin po nito is pagpapahalaga, respeto, lagi mo iniisip na mahalaga ang bawat tao, at syempre, pag sinabing value others above yourselves, pinapahalagahan mo ang ibang tao regardless kung sino siya, mayaman siya or mahirap siya, may natapos man siya or wala, may nabibigay man siya sa'yo o wala. It means, regardless kung sino siya, pahahalagahan mo siya ng higit sa sarili mo. Pero tayo, diba, tayo ay talagang may pagka-selfish. Minsan, lagi natin naiisip yung sarili nating kaligayahan, o kaya naiisip lang natin yung gusto po natin. At minsan, hindi natin pinahalaga ng tao kapag wala siya nito or wala siyang nagagawa para sa'yo. Pero tandaan mo, sabi ng salita ng Diyos, pahalagahan natin ang iba ng higit sa ating sarili. Kapag marunong na tayo magpahalaga sa ibang tao ng higit sa ating sarili, ibig sabihin, meron na po tayong kaisipan ng katulad ng kay Kristo Jesus. So, valuing others means you give value to yourself. Binibigyan mo ng halaga ang sarili mo. Tandaan nyo po, kapag ikaw po ay nagpapahalaga sa ibang tao, ikaw unang-una ang nagbibigay ng halaga sa sarili mo. Ibig sabihin, meron kang nagagawa, 'di ba? Meron kang puso ng katulad ng sa ating Panginoon. At syempre, binibigyan mo yung sarili mo ng value. Ayan, na meron ka palang kayang gawin. Meron ka palang kayang itulong. 'Di ba? Kasi alam nyo po, mahirap po yung tao po tayo, pero wala po tayong value. Tama po ba? Wala tayong value. Para ka lang pinanganak sa mundo, pero wala kang gamit. Isa ka lang palamuti sa mundo, pero hindi nagagamit. Amen? Hindi tayo nakikita ng mga taong nasa paligid natin kasi hindi po tayo nagmamalasakit or hindi po tayo nagpapahalaga. Tandaan nyo po,
Kapag tayo po ay nagpapahalaga sa ibang tao, nagmamalasakit po tayo sa ibang tao, hindi po tayo ang nawawalan. Okay? Hindi po tayo nawawalan, kundi nagkakaroon pa tayo. You give value to yourself. Tandaan mo, ikaw ang magbibigay ng value sa sarili mo. It depends kung paano ka magmalasakit at magbigay ng pagpapahalaga sa ibang mga tao. Pangit po kasi po yun na puro sarili lang po yung iniisip po natin, sariling kaligayahan po natin at gusto po natin ay laging tayo, pero wala naman po tayong naaambag. Wala po tayong nagagawa sa mga taong nasa paligid po natin. Tandaan nyo po, valuing others means you give value to yourself. So, gusto mo magkaroon ka ng halaga? Gusto mo magkaroon ka ng value? Magpahalaga ka ng mga taong nasa paligid mo ng higit sa sarili mo. Ayan. Pangalawa, valuing others means you value God in your life. Pinahalagan mo ang Diyos sa buhay mo. Kapag ikaw ay nagpapahalaga sa ibang tao, ibig sabihin po yun, pinapahalagahan mo ang Diyos sa buhay mo. Naiintindihan mo or nararamdaman mo po yung puso ng Diyos. Tandaan nyo po, yan po ang puso, yan po ang isipan ng ating Diyos. Kaya kapag nagpapahalaga ka, nagmamalasakit ka sa kapwa mo, unang-una mo yan ginagawa sa sarili mo at ginagawa mo yan sa Diyos. Yan, ginagawa mo sa Diyos. Lahat ng mabubuting ginagawa mo ay ginagawa mo para sa Diyos. Amen ba? Okay. So, ulitin ko, no, valuing others means you give value to yourself. Pangalawa, you value God in your life. So, when you value others above yourselves, syempre, meron pong mangyayari po sa atin. Unang-una, people will value you. Pahahalagahan ka ng tao. Sabi nga sa kanyang word sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya kung marunong ka magpahalaga, pahahalagahan ka po ng taong nasa paligid mo. Kapag marunong ka magmalasakit sa tao, pagmamalasakitan ka din po nila. Ang tao po, tayo po, ay hindi po tayo manhid. Alam po natin, ramdam po natin kapag ang tao ay sincere po sa ginagawa po sa atin. At kapag naramdaman po natin na sincere po ang ginagawa po ng kapwa natin sa atin, ibabalik po natin yun sa kanila. Pero hindi po lahat ng tao ay kayang ibalik yung ginagawa po natin. Pero tandaan mo, kapag marunong ka mag-value ng ibang tao, pahalagahan ka ng tao, mamahalin ka nila. Ayan, iingatan ka nila para silang bumili ng isang mamahalin na sapatos na iingat-ingatan nila. 'Di ba? Ayaw magasgasan, ayaw madumihan, lahat. 'Di ba? Hindi lang sapatos, basta mamahaling gamit. 'Di ba? Para sa kanila, isa kang mamahalin na tao. Mamahalin, 'di ba? Na tao, pagmamalasakitan ka. Kaya kung ano ang ginawa mo, yun din ang mararanasan mo, yun din ang ibabalik sa iyo. Ang mga tao sa paligid mo, papahalagaan ka talaga. Hindi mo na kailangan i-insist yung sarili mo sa kanila. You don't need to please them. Kundi ibabalik na nila ng kusa yung ginawa mo sa kanila. Kasi nakita mo or nakita nila sa buhay mo na pinahalagahan mo sila, kaya pahahalagahan ka din nila. Ibabalik nila yung ginawa mo sa kanila. 'Di ba? Kung hindi man sila, merong mga ibang tao ang makakakita nun, makakatuklas nun kung gaano kabuti yung puso mo. Kaya kapag ikaw ay marunong magpahalaga, pahalagahan ka rin po ng mga taong nasa paligid mo. Yan, magiging totoo po sila sa iyo. Ayan. Pero kapag hindi po tayo marunong magpahalaga, yun po ang mararanasan po natin. Hindi rin po tayo makakaranas ng pagpapahalaga ng mga taong nasa paligid natin. Pero gusto ko pong sabihin po sa inyo, ang bawat ginagawa po natin sa kapwa po natin, gawin po natin ito ng totoo, ng bukal po sa ating puso, na meron pong pagmamahal yan, na nanggagaling po sa ating Panginoon. So, pangalawa, when you value others above yourselves, God will value and reward you. God will value and reward you. Sabi sa kanyang word sa Proverbs chapter 19,
Verse 17, He who is gracious and lends a hand to the poor lends to the Lord, and the Lord will repay him for his good deeds. Sa Tagalog po, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap, at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Alam nyo po, ang lahat po ng ginagawa po natin sa ating kapwa ay hindi po lingid po sa ating Diyos. Lahat ng pagmamalasakit po natin sa kapwa po natin, sa pagtulong po natin, pagmamahal po natin sa kapwa po natin, yung talagang hindi mo na iniisip yung sarili mo, kundi ang iniisip mo ay para na lang sa ibang tao, hindi po yun lingid po sa ating Panginoon. Alam mo, dahil hindi lingid sa ating Panginoon yun, ibabalik niya lahat ng ginawa mo. Pagpapalain ka ng Panginoon, ibabalik niya sa iyo yun. Ayan, ire-reward ka ni Lord at pahahalagahan ka niya. Kapag, alam mo, iba kapag pinahalagahan ka ng Diyos apple of the eye ka ng ating Lord. Yan. Gusto mo maging apple of the eye ng Lord? Yung gusto mo maging kapansin-pansin ka sa Panginoon. Value others above yourself. Ayaw ng Lord ng selfish. Ayaw ng Lord na lagi nating iniisip ay ang sarili lang nating kasiyahan. Gusto natin tayo na lang lagi yung napapansin. Gusto natin VIP tayo palagi. Ayaw ng Diyos po nun. Ang gusto niya po sa atin ay magkaroon tayo ng puso na katulad ng sa Kanya. Mas pinahalaga ng kapwa kaysa sa Kanyang sarili. Hindi po masama na pahalaga ng sarili. Kailangan po natin yan. Siyempre, unang-una po, sa sarili po natin dapat ginagawa yan. Pero, wag naman po yung sobra na gusto natin ako na lang palagi. Pero, wala tayong care for other people. Kaya kapag nakita ng Lord sa'yo na marunong ka magpahalaga, magmahal sa kapwa mo, God will reward you and God will value you. Yan. Gusto mo na mahalin ka ng Diyos, gusto mo na pagpalain ka ng Panginoon, value others above yourself. Yun lang naman po yun Diba? Lahat, alam po ng Diyos. Hindi po siya natutulog. Alam niya yung puso natin para sa Kanya at para sa mga tao. Alam ng Diyos po yun. Kaya siya po ang magbalik nun. Kung hindi po kayong ibalik ng tao, hayaan mo ang Diyos ang magbalik sa iyo. Minsan inaalam po ni Lord na parang hindi binabalik sa atin ng tao yung ginagawa po natin to check the sincerity of our heart. At para mas umasa po tayo sa Diyos at sa mga tao. At para maging totoo po yung puso natin, na ginagawa po natin ito sa isang tao, hindi dahil gusto nating meron silang ibalik po sa atin. Meron po tayong inaasahan. Sa Diyos po tayo umasa at wag po sa tao. Hayaan po natin ang Diyos po magbalik ng lahat ng mga ginawa natin. Huwag tayong gagawa ng isang mabuting bagay or gusto nating gawin ito sa isang tao. Ayan, alagaan sila, mahalin sila, pagmalasakitan sila. Then after, gusto natin ibalik nila sa atin yun. Diba? Meron tayong wrong motives po sa puso natin. Diba? Pag tumulong ka, gusto mo ilibre ka. Diba? Pag tumulong ka sa kanila, gusto mo palitan nila yung ginagawa mo, i-treat ka nila. Diba? Nandun na po yun, automatic po yun. Makakaranas ka ng gano'n kasi may mga tao talaga na meron talagang tinatawag na utang na loob. Pero tandaan niyo po, pag nakita po ng Diyos sa totoo po yung puso mo, siya magpapala sa'yo. Ibabalik niya lahat ng ginawa mo para sa mga tao, para sa Kanya. Gagawin doon ni Lord para sa'yo. Kaya, kailangan din po natin maintindihan na gawin po natin ang lahat para sa Panginoon at hindi para sa pansarili po nating hangarin. Maging totoo po ang ating puso para sa mga taong nasa paligid po natin. So, ulitin ko po, when you value others above yourself, number 1, people will value you, at pangalawa, God will value and reward you. So, conclusion po natin, valuing others than yourself means that you have a heart of God. Ulitin ko po, valuing others than yourself means that you have a heart of God. So, kapag marunong ka na magpahalaga sa mga taong nasa paligid mo nang higit sa iyo, ibig sabihin, meron ka ng puso na ating Panginoon. Naisin po natin ito, i-deserve po natin ito, patuloy po natin ipaayos ang ating puso sa harapan ng Panginoon para magawa po natin ito. Tandaan mo, ikaw po ang unang magiging masaya kapag ikaw ay naging selfless.
Ayan. Kapag marunong ka nang magpahalaga sa mga tao, ikaw ang unang pagpapalain ng Panginoon. Magkakaroon ka ng kagalakan sa iyong puso, magkakaroon ka ng pagbabago sa buhay mo. Kaya naisin mo ito at i-apply po natin sa ating mga buhay. So, yun lamang, nawa napaalalahanan ka ng salita ng Diyos. Patuloy nating pahalagaan ng mga kapwa natin ng higit sa ating mga sarili. Ayan po, magsarap po ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat, O God, sa iyong salita. Salamat, Lord God, sa pagpapaalala po sa amin na pahalagahan po namin ang aming mga kapwa ng higit po sa aming mga sarili, Panginoon. Dahil ikaw po ang unang nagpakita po nito, O God, sa amin na kahit ikaw ay Diyos, hindi ka naging makasarili, O God. Lagi mong iniisip, O God, yung kapakanan po namin, Panginoon, na mapabuti po kami, Panginoon, O God. Lord, I pray, O God, na ayusin mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Alisin mo yung pagiging selfish po namin, O God. Kundi, Lord, ang puso po namin ay mapuno po, O God, ng pagpapahalaga sa kapwa po namin. Lord, pagmamahal po sa kapwa po namin, O God. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Salamat sa mga taong nakinig ng inyong salita, Panginoon. Continue to bless them, O God. In Jesus' name, Amen. Amen.